parang ikukumpara mo yan, ang nangyari, di ba, hiniwalayan ka. Mm. Tapos, nakita kayo ulit, pero yung kasama mo, sobrang ganda kasi parang si Lebron eh, 'di ba? Si Lebron tsaka si Luka eh. Kumbaga, mas Parang madaling sampal. mag Sampal doon sa Oo, nangyaman sa'yo. No? parang madaling mag-revenge pag ganun, pag yung ano, mas maganda, 'di ba? Mas gwapo, mas maganda, mas mafe-flex mo, alam mo 'yun, parang nag-apply din siya in real life. Ano siya eh, parang ano pa rin siya, motivation pa rin siya talaga. Yung frustration na naramdaman mo dun sa nangyari, gagamitin mo siya na fuel to better yourself. We're back. So, after a week, proven na napaninindigan namin tong show. Ayan. So, again, we're back. I'm Kate Reyes. I'm with the titos of Hugots. Carlos Acamos and Sir Pau. Ayan, good morning. Umaga ngayon habang sinushoot namin to, umaga ngayon. So, Sir Pau, Sir Carl, nagtagpo-tagpo na naman tayo ng oras. Good morning. It's been a week lang. So, kamusta naman kayo after a week? Yeah, good morning. Brad, Pau, good morning. Ayos lang. Ano naman, okay lang naman. Naglaro ako for the first time in 2 Yun. or 3 kagabi. So, okay. Kindling old hobbies Oo, pero alam mo yun, na-realize ko kagabi na ang hirap pala mag-basketball pag may extra baggage. Extra baggage meaning yung tiyan. Malaki na yung tiyan ko eh. Literal na baggage pala. Nandun pa rin naman yung moves, pero hindi na kinaya ng sapatos ko eh. Bumigay yung sapatos ko eh. Kaya nagkarason ako para bumili ng bagong sapatos. Tapos, Yun lang ang medyo high, Carl? connect mo yung last week na naghanap tayo ng sponsor ng sapatos. Ay nako, oo nga, grabe guys Maganda mo yung sapatos mo para yun rin ibigay. Yung Pre, sapatos ano ba to yan? Nike Lebron 16 Agimat. Yun. So Nike. May bago pa namang Nike. Oo May nga bago eh. release pa naman. Nakita ko nga. Ang ganda eh. Oo, so alam mo Ba? ba, ano Kate? Kobe, yung Kobe na puti. Oo. Ang gray Hey! ba? Grayish. Baka naman. Nike baka naman ano lang ako size 12. Ako 10, ako 10. Yan. Ikaw Carl, kamusta ka this week? Di Ako? ba galing ka ng flight? Oh, nandito ako sa ngayon sa Bacolod para i-cover yung NBTC Visayas Regional Championship. Basically, Akala ko nakauwi ka na, yung pa lang ano ka pala. Hindi, Papunta nag-ano ka na. Papunta pa lang. Nandito ako ngayon. Yun, bali yung NBTC, yun yung natin parang de facto na National Under 19 Basketball Championship. So, the best 18 and under players in the country, mga teams, club Yung teams, mga schools. products dyan, Andy Hemau, di ba? Oh, mga naglalaro. Jalen Green. Mga best, basically best high school players na naglalaro. Jalen Green, Pau. Commentator ka dyan, Carl. Oh, isa ako sa mga qualifiers pa lang naman to, regional qualifier. So, pero baka pinadala ka ng team para mag-scout Baka pinadala ka ng team para mag-scout ng young talent. Maganda rin na ganito yung setup para mga bata pa lang napapanood ko na sila. Kahit di ko pa kilala, dito ko nakikilala yung mga the future of Philippine basketball. Yan. Listicle yan, yan. Naghihintay na listicle sa spin yan. Actually, oo nga, Kung mapapanood to ni boss, magkaka-assignment ka, Sir Carl. So, sana mapanood pa rin ni boss kahit ayaw ko gumawa naman. Kahit, di naman sa ayaw ko gumawa, pero baka kulang tayo sa oras. Pero pag pinagawa, gagawa natin ng oras yan. Ayun. Okay, kamusta ka? Ako, same pa rin naman. Siguro ang win for me is wala, more on consistency. So, ako kasi, mahabits akong tao marutin akong tao So,
ayun, ang ginagawa ko, sistema ko sa sarili ko, may routine ako, may habits ako, tapos may tinatawag akong mga habit breakers na yung mga little thrills every now and then. Wala lang, nakakasawa din kasi yung pare-pareho, 'di ba? So may mga maliliit na no. 'Yun, yun lang so far. Tapos nga since end of month, malapit na magche-check-in na ako starting today. Magbibilang Uy, na ako ng check yan. Oy, ng content. ako Yun ang ano excited ko. diyan. Oh, yun ang to-do list ko. Yun ang to-do list ko. Ayun, pero bukod sa mga sarili natin, syempre sa paborito nating industry, ang dami ding nangyari, 'di ba? Marami din nangyari. Ang ganda, nasubaybayan natin tong issue na to eh. And ngayon naman, Luka, sa performance niya, first time facing his former team. Ayan. So, how is it for you guys? Anong masasabi nyo? Anong takeaways nyo from it? Or anything na na-observe nyo? Ikaw muna, sige, Sir Pau. Sa akin, siguro, ano pa rin, sinasabi nila, mas komportable na siya ngayon. Pero makikita mo pa rin, he's still playing into shape. Oh, Pero parang may naalala ako na quote dati tungkol kay Michael Jordan. Parang 90% of, parang uninjured a hurt Michael Jordan is still better than 90% of the league. Sino ba nagsabi nun? Parang coach yun ng opposing team eh. So, alam mo yun, dapat i-expect mo na magdo-dominate si Luka in his own little ways. Kasi di mo, triple-double naman siya pero yung shooting splits niya yata, magigets mo na ano eh, na ang alam ko ano siya dito eh, na ano ko lang yung, basta yung ano niya, yung shooting niya hindi masyadong ano, pero, 6 of di ba, 17. di ba, 6 of 17 siya eh, pero, ma-expect mo yun kasi yung attention nasa kanya eh. Doon ka matatawa, nasa kanya yung attention kahit kakampi na si LeBron. 'Di ba? Yun. Parang ang sabi nga nila sa career ni LeBron, ito yung first time na Na-share makakakuha siya spotlight, ng no? oo, tsaka ito yung first time na makakakuha siya ng easy baskets talaga kasi nung nag-Miami naman siya yung Big Three, si Wade, syempre super talented din, tsaka si Bosh, pero si LeBron pa rin yung number one ano dun eh, option dun eh. Kumbaga ngayon, pwede nang chumil si LeBron eh. Tapos ayan, magte-take over siya sa fourth quarter kung ano yung ginawa niya dito sa game na to. Ikaw Carl, ano napansin mo sa, syempre, Oh. iba yung galit ni Luka eh, di ba? Ang more than Luka, ang mas napansin ko dito si LeBron eh. Parang tingin Hmm. ko they can really coexist together sila ni Luka. Kasi pag si Luka nagdadala, 4 laro ni LeBron eh. 'Di ba? Parang siya yung love partner lagi ni Luka na kaya pa he can prove na he has proven or he has proved again na utility player si LeBron na kaya niyang maglaro anywhere on the floor Oo. na basta na kay Luka yung bola, hayaan niya si Luka na mag-create. And kung na kay LeBron naman yung bola, syempre alam naman natin na kaya din ni LeBron mag-create, 'di ba? One of the best assist assist guys in the one of the best playmakers in history. Tsaka may nakita akong comment na parang pag may unwritten rule daw si LeBron tsaka si Luka na or unwritten na pustahan na padamihan tayo na assists. So parang ganoon eh, parang Ah, kahit na kanino yung bola, siya yung okay lang doon sa kabila na yung isa yung magdadala ng bola. So pag si LeBron yung nagdadala, si Luka medyo nasa wings, makikita mo nasa wings si Luka. Okay lang kasi parang like what you said, nandun pa rin yung attention kay Luka eh. So that will free up LeBron and the rest of the Lakers to parang magkaka-open shots yung the rest of the Lakers na kahit peripheral kasi nasa peripheral vision ng hmm. defender yung si Luka. Kate. Napag-usapan natin last week yun, Mm. yung 48 minutes, sure na may elite playmaker ang Oo. Lakers eh. Kita-kita mo yun dun sa laro, di ba? Ikaw, Kate.
Ako take away naman dyan, grabe na fast track yung progress ng Lakers for a championship. Parang they don't need to wait 2 years, 3 years. Wala na silang kailangan lutuin eh. Kaya ngayon. Mhm. 'Di ba? Grabe so may kagandahan din. Hindi may kagandahan, ang ganda talaga ng Oo. nangyari. Ano Wala talaga, security na talaga. wala talaga silang kinuha from the buyout market. Hanggang kailan ba pwede mag-acquire ng ano? Kasi feeling ko payat pa rin yung ano nila yung front court nila eh. Oh. Lalo na 'di ba nag-fall through yung Mark Williams trade. Naubusan sila ng ano sa gitna eh. Si Jackson Hayes, hindi ko alam kung sustainable yung ginagawa niya pero love threat lang naman siya eh. Yun lang naman talaga siya eh. So doon ako feeling ko doon yun ang magiging crucial kung kakayanin ng front court ng Lakers mag-hold up, kung kaya mag-compensate Hmm. nung ano nila, nung size nila sa perimeter. 'Di ba? Kasi yung point guard mo, LeBron and Luka, ano yan eh, hindi yan typical na shifty point guards. Ano yan eh, mga big guards yan eh, na parang kami dalawang Magic Johnson, 'di ba? Oh. Yung sinek ko ngayon yung Maganda rin. ano yan, Sige, sige. Sir Carl. Hmm. Ikaw muna. Hindi yung sa tungkol sa buyout, sinek ko lang ngayon yung ang official deadline daw ng buyout, March 1. Final day ng kung pwede kailan mag-waive yung isang team para makapag-sign siya sa ibang team. So, Hmm. wala na ano ngayon eh, February 28 tayo ngayon, 'di ba? So, last day tomorrow or 2 days from now yung in US time, 'di ba? Ang pwede Oo. waive and buy out makakapag-sign yung ibang player. So, hindi ko alam kung meron pang tricks up the Lakers sleeve na makakuha sila ng big man. Pero feeling ko ito na yung you're looking at the Lakers big man now. Jackson Hayes should continue to step up. And yun, he should just be a star in his role. Wag ka na mag-expect ng maging Oo. traditional big man na pumosted. Kumbaga dapat i-embrace na niya na puro para siyang Derek Lively tsaka sa kabila si Gafford sa kabila sa Gafford. puro ano lang, hintay lang siya ng mga alley-oop and the rest si Luka na tsaka si LeBron ang magdadala. Kumbaga perimeter oriented ulit ang Lakers without AD. Ito may tanong ako sa inyo. Obviously, this Luka LeBron duo is better than AD LeBron. Pero is it too early to compare it to Kobe Shaq? Oh, parang Oh. Kayo. feeling ko I mean magkaiba yung player profiles tsaka yung positions. Siguro legacy wise pwede pero kasi ano pa lang isaglit pa lang si Luka. Tsaka ang mahirap kasi si Kobe and si Shaq nakatatlo sila. Si etong Luka LeBron hindi mo sure kasi kung si LeBron maglalaro pa after nila makaisa. Pag nakaisa yan parang ano pang rason bakit pa siya maglalaro? Hintayin niya si Bryce, 'di ba? Parang ano lang siguro. Bakit Hmm, hindi? 'di ba? Actually kaya pa naman niya kung iisipin mo. Depende na lang kung paano nila aayusin yung mga kontrata. Pero 'di ba parang saan ko ba siya nakikita ngayon? Siguro mas ano pa, mas Kobe Pau Gasol pa muna. Alam mo 'yon? Na medyo less yung growing pains. Yan. Ikaw, Carl. Wala, feeling ko hindi ko siya mako-compare Kobe Shaq eh. Kung i-compare mo Kobe Shaq na kasi yun more traditional yun eh, isang big man, isang playmaker. So kung ganun, dapat LeBron AD. Since wala na nga si AD, mahirap maka-compare ng nung position na or situation ni LeBron sa Luka ngayon dahil bihira yung mga players na pupunta ka sa isang team na ikaw yung superstar pero meron pang superstar doon na changing of the guard. So, 'di ba? Parang bigla naging dalawang superstar kayo na medyo paretar na yung isa pero superstar pa rin eh. So, nag-iisip ako ng kung sino yung pwede kong ma-compare na gano'n na may pumasok na superstar na papalitan mo na superstar yung isa.
Parang bihira yung ganun eh. May maisip ka bang ganun na dating player na ano, from the trade market or from the free agency market na superstar ka na, ikaw yung mag-change of the guard dun sa current superstar nung ano. Parang bihirang-bihira eh, no? Oo, kaya nga tayo takanta ka bakit tinrade ng Dallas si Actually, Luka eh. Kasi parang 'di ba hindi mo maiisip eh. Saan ang galing parang 'di ba saan ang galing yung ganung concept na i-trade ko tong bata akong star for a hindi ko na parang Anthony Davis isn't a slouch. Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nagme-make sense eh. Yung sa tanong ni Kate na comparing ano LeBron and Luka, Kobe, Shaq. Isang factor din doon na medyo malayo sila kasi yung landscape ng NBA dati clear na best 1-2 punch sa liga si ano eh si Kobe Shaq. Ngayon parang oo, I mean hindi na si ano nagfa-factor rin talaga yung edad ni LeBron eh. Marami pa rin siyang pwedeng magawa pero kailangan mo na i-temper yung expectations. Hindi na siya yung LeBron na parang meron pa rin siyang ano, spurts. Parang inhuman pa nga yung spurts niya ngayon kasi sipin mo 40 na siya, di ba? Si Shaq parang 39. Nakita mo kung gaano na siya kalaki sa Boston eh. So yun siguro, medyo magkaiba siya. Legacy wise, yun doon ko siya gustong tignan eh na as individual players, Oo. baka pwede. Yun na siguro yung closest comparison ko sa kanila. Yung legacy-wise na sinasabi mo, siguro kung makatatlong championship din si LeBron tsaka Luka, doon ko pa lang sila pwede i-compare kay Kobe Shaq. Pero Oo. until then, As a malayo. duo, 'di ba? As a duo, no, Carl. Yung individual kasi magaling, great sila pareho eh, parang Kobe and Shaq. Pero yung sum of parts, yung nung pinagsama mo si Shaq tsaka si Kobe, doon mo nakuha yung tatlong championship eh. Oo. Oo, na parang medyo mahirap sa edad ni LeBron tsaka yung position nga ni di ko alam eh kasi iba na nga din yung ano eh yung era ngayon ng NBA. Parang yun nga perimeter oriented nga. Okay. Okay, fair. Fair naman, fair. Mm. Pero ang galing din na yung duo nila, it allowed more role players, no? Actually. Oh, Oh, 'di ba? Allowed more role players for Lakers. Pero yun, from from a team that's getting it together, move naman tayo. Sir Carl, Yeah. sa mga alaga mo, sa mga alaga mo, parang every week natin na pag-uusapan ng, ng Spurs, ah. okay. Every For week the na wrong reasons, pag-uusapan. no? Oh, For the ayan, will not return. Greg Popovich. Ayan, ano ba to? Para-building era na ba to? Sige, Sir Carl. Oh, okay na rin para sa akin, mas medyo relief na rin sa akin na hindi babalik si Pop kasi wala na siyang kailangang patunayan eh. He's one of the best, if not the best coach in NBA history. So, okay na, time for him to to ride into the sunset, ride off into the sunset. Wala pahinga na siya, 'di ba? He's still recovering from his stroke and hindi naman blessing in disguise 'yun para sa ano. Pero siguro yung ano na 'yun, yung nangyari na 'yun, time na rin sa kanya. Kumbaga, yun yung ano sa kanya, parang uh, signal para sa kanya na to retire na kasi nakailan na ba siya? Ilang championship siya? 5? Mm. 5, 'di ba? 5 championships. So, basta wala na siyang kailangang patunayan. And yun yung sign ng Spurs na kailangan na nila feeling ko kailangan ng Spurs na maghanap ng bagong coach. Feeling ko Mitch Johnson is not cutting it. Pinakita niya Yung medyo ngayon. siya eh, stand-in, 'di ba? Siya yung nag-stand-in Mm. coach para kay Greg, coach Pop. Pero feeling ko kulang si Mitch Johnson para to take us to the next Mas level. mas nadadala sila ng talent talaga ni Wemby eh, no?
Kaya Tsaka sila feeling ko ni Chris Paul. nakakapanalo. Oh, ni Feeling ko si Chris Chris Paul Paul din. si Chris Paul yung totoong coach ng Spurs ngayon eh. Na kung makita mo sa during timeouts tsaka on the court mismo na siya yung nagmamando talaga eh. Si Mitch Johnson feeling ko nangangapa pa eh. Siyempre bata pa. Alam ko 30s pa lang to eh. So nangangapa pa to. Medyo tinatansya niya kung ano yung magiging gusto niyang identity as a coach po. Kung magiging stricto ba siya o free-flowing lang, hayaan niya yung players. Kasi ngayon, feeling May ko, hinahayaan niya muna yung players na to grow on their own. And minsan, ah, may mga time na kailangan niya mag-timeout, di siya tuma-timeout. May mga decisions siya kailangan gawin, hindi niya nagagawa. So, medyo late na niya na-realize. Bigay rin natin yung benefit of the doubt sa kanya kasi bata pa nga lang siya. So, he's figuring out things on the fly. Pao, may sinasabi ka? may mga candidates na bakal na mga nag-float na names. Kasi ang parang familiar ko last na coaching search ng before pa to parang seasons ago. 'Di ba assistant diyan sila Becky Hammon, ganyan. Oh. Parang sino yung mga meron ba mga napupusuan? Yun yung tawag doon, 'di ba? Hindi ko sure eh. Na, Kasi lahat ng magagaling na Spurs assistant coaches, head coach na ngayon sa ibang team. oo So, nga. nakakainis eh, di ba? So, in a way, on the positive side, magiging happy ka para sa kanila, sila Coach Bud, Hmm. Coach Bud, sino pa ba? Sila, Coach Snyder ba kasama diyan? di ata, Parang Quinn Snyder, parang di ata. oo, hindi ba? Mga assistant ng Spurs, The Popovich coaching tree. oh, happy ka sa kanila na nag-grow sila, nag-blossom sila sa ibang teams. Pero ngayon na wala na si Pop, wala nang coach. Kailangan mo ng sana makakuha tayo ng makakuha kami ng one of them back. Pero sa mga floating names, parang narinig ko si Mike Brown ang isa sa mga ngayon. Well, pwede nga Bakante naman kasi 'di ba, parang recent coach of the year lang siya. Tsaka yun, parang Basta wag si Monty Williams. Tayo na ngayon. bakit? Bakit? Ayaw Wala mo na, habang trophy sa na kami. Pistons ha? Maganda na yung team namin ngayon. Hindi, Ayoko na feeling ko magaling si Monty Williams, Brad. Medyo hindi lang talaga nag-fit, hindi lang feeling ko nag-fit yung wrong philosophy. circumstances lang. Ewan ko ha. Oo. Ewan ko. Kasi one season lang siya, di ba? One season nga lang. Parang nagnakaw lang siya ng pera. Totoo, actually, yun yung term. Hindi, Grabe, no? generous, yung term na yan. Tama yung term na yan. Ayun. Anyway, tingnan natin kung sino. Basta, kasi kung si Mike Brown ang maging coach na gagawin niyang playmaker si Wemby. Parang ginawa niya kay Domas Sabonis. Thomas. Oh. So, tingnan natin. Tingin ko perfect na rin tong timing na yun nga magpahinga na si Pop kasi lalo na ayan kakapasok lang nila ni Fox. Tapos kung magi-integrate ka pa ng iba pa na players, siguro fresh start talaga yung mangyayari. I mean, may influence pa rin naman si Pop doon kasi putya, mahihiya ka pag di ka nag-deliver yung alam mo yun nag-apply ka sa head coaching spot ng Spurs tapos alam mo yun very anong tawag doon, very obvious pag hindi ka nag-deliver as a coach. Yun nga, nabanggit mo si Mike Brown, pwede nga din kasi di ba hawak niya si Fox sa Yeah, Kings. actually, ngayon binanggit mo yan, baka mas mahirap kasi alam ko sila yung nagka-falling out sa Kings eh. Sila ba nagka-falling out? Kaya alam ko Okay. kasi parang yung si Fox, may time na yung one of the last few games ni Coach Mike Brown, kinall out niya si Fox dun sa sa mga defensive lapses niya eh. So, ewan ko kung Okay. yun yung naging final straw. So, ang ka-close niya si Dog Christie siguro bago siya matrade. Mukha. Kasi maganda yung laro nila before nung bago matrade si Fox. Yun. Tingnan natin. So, di ko lang alam. Speculation lang naman yan. So, tingnan natin kung sinong Kung baka si Mitch Johnson pa rin. Pero ewan ko, di ko alam kung maging successful ang Spurs under Mitch Johnson. Pero tingnan natin, bigyan pa natin ng isang few more
more time to develop. Kate. Ano lang, thoughts lang. 'Di ba parang kung mapupunta ka ng Spurs, ilo-look forward mo 'yan na playing for Pops, 'di ba? Actually, How does that news make the new guys feel kaya, 'di ba? Na syempre na-excite sana sila na-excite sana sila and yung guidance na mabibigay niya kay Wemby, 'di ba? Parang wala lang, ano lang. More on sentimental side naman na alam mo yung wisdom from the most experienced coach nga in the league, 'di ba? So siya pa wala rin lang. ba President of Basketball Operations, Carl? Siya pa rin ba? Ah, hindi alam ko si Brian Wright, alam ko yun Okay. yung Kasi iniisip ko yung sinasabi ni GM. Kate, kung siya pa rin yung President of Basketball Operations, may influence pa rin siya. Kumbaga parang technically under the wing ka pa rin pa. Pero kung magpapahinga na siya ng magpapahinga na talaga siya, I mean okay lang din kasi ang tandaanan niya eh. So, yun. Feeling ko, yung sinasabi ni Kate about the players, syempre, feeling ko malungkot yung players na looking forward sana sila na maging under kay Coach Papa, lalo na siguro De'Aaron Fox. Feeling ko, gusto rin sana niya matry na to be under Pop. Pero since, yun na nga, wala na, official na hindi siya babalik, dapat yung mindset ng players, na agad, move on na agad sila na to focus on Mitch On to Johnson. the next. To Saka hindi na, embrace Mitch Johnson naman. or the next coach kung magkukuha ka naman ng ibang coach ang Spurs. Kasi pag feeling ko ngayon yung utak ng mga players lutang floating na babalik ba si Coach Pop? Sunod-sunod na na changes. Ngayon na official na changing of the guard, dapat focus ng players na move na to. Young revolution na to, parang youth revolution pala. Okay. Siguro si Fox, final thought. Siguro si Fox mas madaling mag-a-adjust kasi hindi naman siya talaga technically na coach ni Pop eh. Parang out na si Pop nung pumasok siya sa team eh. So siguro yun, at least may parang enough na yung na-impart niya siguro ni Pop kay Wemby tsaka kay si CP ba inabot niya? Inabot niya, di ba? Ay, hindi niya na yata inabot. Okay, 2 topics down. Pero para konting breather naman sa atin, pag-usapan muna natin ngayon. Last week pinag-usapan natin yung bagong Shea One ni SGA, 'di ba? And gandang-ganda tayo, gusto natin 'yan. Ngayon naman, nauna pa to. Siguro earlier this month pa tong partnership na to eh. Pero alam mo yun, yung streetwear industry, well, before naman na, pero lalo siyang nag-i-integrate sa sports. And isa dyan, yung NBA Fear of God Essentials Collection. Alam natin yan, yung Fear of God Essentials, di ba? Luxury streetwear. And ito, thank you. Gusto ko lang mag-thank you sa NBA Philippines. Pinuntahan ko kasi yung launch niyan. And syempre, ginawa natin ng real yung launch nung pag-launch dito sa Philippines nung NBA Fear of God. So, kahapon, pinadala nila ako ng shirt. Yun. Ang ganda ng quality WNBA, syempre support tayo dyan at pupunta at may bibisita pa sa atin this March. Sabrina, di ba? Bibisita talaga sa Philippines. Pero parang di natin maabutan, Sir Carl, pa EASL na tayo na yata nung okay. Ayun, ayan, ang ganda lang, may branding din siya sa likod. So, pangalawang Fear of God ko pa lang to na item. Yung isa binili ko yun. Buti ka pa, may dalawa na ako, wala pa Pangalawa ko to, binili ko yun. Ano ko kasi siya parang, alam mo yun yung mga rewards. Mga gift ko sa sarili ko na bet ko yan ko Self-love. Yung ba term doon, Kate? Si quality girl ako. Walang choice kung hindi self-love eh. Self-love lang talagang mapoprovide natin yun. So ayun lang, ang ganda nito. Madami pang designs na available. So kung hilig nyo din, binili ko talaga, nagtanong silang size, pinili ko yung medyo oversized talaga. Yun naman uso yun na yun.
So yun, thank you ulit sa NBA Philippines. Yan, sana next time as Hugots na to. Oo nga. Banggitin mo naman kami. Pasalamatan natin. Pero wala naman imposible. Yun, yun, balik tayo sa mga pinag-uusapan natin down to our last topic. Na nadaanan din natin from last week or 2 weeks ago. Ito, Jimmy Butler, 'di ba? Doing well. Grabe na din yung contributions, grabe na din talagang somehow turn the tides around, 'di ba? For Golden State. So yon, anong thoughts nyo doon? Anong masasabi nyo doon sa impact, sa contributions ni Kuya Jimmy sa Golden State? Sige, ikaw muna, Sir Carl. Ako, naalala ko lang kasi parang may nabasa akong interview ni Draymond Green na kinausap daw niya si Steph na ito na yung last ride natin. Nung nakuha, di ba? Parang nung nakuha nila si Jimmy, parang nag-lock in na sila eh. Feeling ko, now or never na. This is their last chance to go for one last championship together as medyo may core pa rin naman sila kahit nawala si Clay. Pero yung core nila, Steph tsaka Draymond, this is their last ride together. So feeling ko, kahit sino pa dahil nga nandyan si Jimmy, and kahit sino pa yung the rest of their players, feeling ko magsiseryoso talaga si Steph tsaka si Draymond to nabuhatin sila with the help of Butler, nabuhatin sila to another championship run. Try lang naman. Pero feeling ko malayo pa rin. Pero hindi nila magagawa. But I'd love to see them try this season. Wow. Sa akin, nakikita, medyo mirror sila nung approach ng Lakers. In terms of, perimeter-oriented din sila eh. Payat din sila sa front court. Alam mo yun? I mean, syempre you have an all-time defender in Draymond Green. Pero, syempre, like Steph, tumatanda sila eh. Alam nila eh. Ito lang, yung na-acquire nila na wing player, na playmaker, mas matanda. Hindi siya Luka na bata pa. Pero yun nga, ang mas maganda dito, time and again sa playoff, medyo mahirap i-deny si playoff Jimmy Butler eh. So, alam naman natin na basta pumasok si Golden State sa postseason, yan eh, talagang nanggugulo yan ng mga predictions kahit alam mo na agrabyado lagi sila sa mga anong tawag diyan sa projections, sa mga 'di ba, sa projections kung gaano sila katagal, kung gaano sila tatagal. Tapos nagdagdag ka pa ng Jimmy Butler na parang one of if not the parang best playoff performer in the past. Mga pumuputok, no? In the previous season. So, parang sa akin, magmamatter dito kung yung development ng young talent ng GS, kung gaano sila katindi magmaman up. Alam mo yon, kasi kailangan nilang mag-mature ng mabilis eh, kasi kung hahabulin nila yung pinapangarap nila Draymond, nila Steph na isa pang championship, yun na lang talaga siya, parang kailangan nilang mag-step up. Yan, sila Podziemski, si Gary Payton na hindi na trade, 'di ba, nasa trade talk si Gary Payton eh, parang every year eh. Para siyang Buddy Hield. Si Buddy Hield kakampi din nila. Pero in terms of vibes, parang feeling ko sulitin na nila yung joy ni Jimmy Butler kasi mabilis maubos yan eh. Parang, 'di ba? Alam natin yung Jimmy Butler in the first 2 to 3 years, ibibigay niyan sa'yo lahat. Pero pag hindi niya nakuha yung outcome na gusto niya, yan, wag kang magulat pag nag-throw yan ng tantrum. Pag, 'di ba, parang Jimmy Butler yan eh. You have to take the good with the bad. So, ayun, sa akin, lagi kasing talagang yun din yung initial comment ko pag tinignan ko yung makeup ng team nila. Ang legit big man nila si Quentin Post, 'di ba? Hindi naman sila nakakuha din
ng hindi ko alam yun, baka 'di ba yung buyout market, maraming way para maka-acquire pa, pero yun nga, syempre kaya nga nasa buyout market yung mga yun kasi wala nang may mga gusto sa kanila halos. Oh, yun. Medyo glaring lang yung front court nila, lalo na kasi Wiggins na one of their top rebounders nung nitong current iteration ng Golden State. Nawala pa, yun pa yung pinalit kay Jimmy. Pero in terms of kung nawala man si Clay, nag-sacrifice sila ng shooting, naman, at least si Butler, alam mo naman na hindi na siya kasing elite as a defender as he was siguro 5 years ago. Pero alam mo na that dude will give his 110%, lalo na pag nagmamatter yung mga moments. Kung shooting lang naman, Diyos ko, mauubusan ka ba? Nasa si Steph eh. Alam mo yun, parang kailangan na lang ni Kerr i-figure out kung paano to mag-work pag isa dun sa big three niya ngayon, sa bagong big three niya, yung nakaupo. Kasi baka dun sila nag-fall off eh. Ang maganda kasi, ito nakita ko sa stats, 18th sila sa offensive rating bago si Butler pumasok. Fifth sila ngayon, fifth. So, nakakatulong talaga yung additional playmaker. Magaling sila sa defense. 10th sila before pumasok si Butler. Pero doon mo makikita kung gaano siya ka-game changer sa opposite both ends of the floor. Number 1 sila ngayon sa defense. Parang post Jimmy Butler acquisition. So, doon lang sa numbers na yon, kumbaga, kailangan mo pa rin tingnan yung details, kung mag-work talaga yung sistema. Kasi syempre iba rin yung laro ni Jimmy eh. Parang alam niya na siya nasanay siya sa Miami na siya yung focal point eh. Pero alam din naman natin, before siya mapunta sa Miami, before siya mag-Wolves, parang siya, second fiddle siya kay Rose. So, alam niya kung paano kumilos ng gano'n. Ayun. Ayun, ang dami natin na pag-usapan, na naman syempre ang ganda, sabi nga natin, kahit nasa sports din tayo nagtatrabaho, itong usapan na 'to, breather pa rin talaga siya for us eh. Breather pa rin siya for us. Pero, meron something comparable diyan sa issues na 'to. Syempre hindi mawawala yan. Paano natin re-relate 'to sa everyday, 'di ba? Or sa love and life nga, 'di ba? Hugots, yun na nga, pinanggalingan na nga natin eh. Roots yan ng natin. Roots ng podcast natin. Love and life and sports and basketball. Yan. So, unang-una, yung unang issue natin on Luka facing Mavs, 'di ba? So, yun. Unang-una, tayo. How does it feel kaya? How does it feel? Do you think si Luka muna, he felt some type of way, sharing the court again with his former teammates and former team? Kayo, tingin nyo? Hindi natin masyado na-discuss to kanina, pero di ba nga yung galit niya, parang hina-highlight nung broadcast team eh, na parang every converted basket, iba yung titig niya eh sa bench, 'di ba? Tumititig talaga siya sa bench eh. Tapos may nakita rin akong photo na pinost. Kasi ang nangyari nung breakup nila, parang better ex tong Oo, ganun diba? talaga eh. Parang Hindi pa tapos tumigil eh. hindi pa Oo. tapos hindi pa tumigil, tapos siya talaga, hindi mo magets. Yun nga, 'di ba, sinabi ko nga kanina, hindi mo magets eh. Ano nangyari doon? Bakit biglang binitawan, 'di ba? Parang binitawan. Natatawa ako doon kasi pumunta si Nico Harrison doon sa game, tapos all suited up siya, naka Mavs color siya. Parang nag-aano siya eh. Hindi ko nga alam kung ano ba siya talaga. Naive siya doon sa ginawa niya, wala siya talagang awareness, o baka siya eh, master manipulator, meron ako sa kanyang nafe-feel na gano'n na alam niya yung ginagawa niya. Oo, parang, 'di ba? Syempre pag nakita ka dun sa court,
tututukan ka ng camera eh. Ikaw yung nag-yes nung deal, ikaw yung nag-pitch nung deal. Parang sa akin, part lahat yun ng ano niya eh. Parang meron akong feeling na part lahat yun ng ano niya. Nung Grand plano plan. niya, parang may grand plan siya. Oo, tama. Reception tour niya, ganun. Oo, di ba? Ano yan, sa tingin nyo, it's more of a self-esteem boost or talagang ano yan eh, or revenge, revenge ego factor or self-respect na lang. Dalawang bagay yan yung revenge sa buhay or sa relationship, Oo. di ba? It's either for you, for yourself, for your self-respect, or is it for your ego? Well, hindi natin malalaman. Pero, Hindi, pero, go Carl. hindi, kung ako, Go. i-relate natin sa buhay, wala, if gusto mo mag-revenge sa isang tao, show it through your, through your actions, di ba? And feeling ko yun naman yung ginawa ni Luka, yun sa nakita natin na he let his actions do the talking with his triple-double performance. Di ba, parang may nakita pang ako na fan na nag-comment na ayaw ko ma-break yung 81 points ni Kobe, pero kung meron man, okay ako na gawin ni Luka yun. Pero, yun nga, hindi naman sa points gagawa si Luka. Alam natin kaya niya mag-30, 40, pero triple-double, yun yung mga trademark ni, di ba? Ni Luka. Yun yung signature niya na he'll affect you in always on the floor. And tingnan mo, 15 rebounds. Triple-double, 15 rebound, triple-double. So, doon mo makita yung effort niya to improve. And feeling ko, kung tingnan mo yung itsura niya, brad, parang pumayat na siya. In just his third, fourth Oo, game hindi, may today, parang photos pumayat siya. na May siya. photos siya na ano. Meron siyang photos na may photos siya na lumabas yung sa practice na sobrang payat niya. Oo. Okay, so, yun. It's one exact way to show you that, you show your revenge through your actions. Wag ka na magsalita dahil, parang yan bababa yung class mo. Don't stoop at their level. Diba? Kung sa Mm. love Sa and akin, sa akin lang napansin ko, just like in real life, yung galit ni Luka nag-reflect din sa laro niya eh. Yung gigil niya, 6 of 17 shooting. Alam mo yung gusto niya na, kailangan maipasok ko to. Alam mo yung, syempre pag nag-ooperate ka on Added angle. motivation talaga na. Oo, pero yun nga, yung gigil lumabas sa shooting splits niya. Alam mo na nagfo-force siya ng ibang shots niya. Pero kasi, yun nga, kasama yun eh, yung gigil mo na, na, pag talaga, gusto ko talaga pag nakita, pag ano ako Ayan, nito, nakita shoot. ako nito. May, Diba? Uy, May baka ano eh. nagmura ka. Oo nga. Diba, parang, Kailan yan? yung ano eh, parang, pero yun nga, at the end of the day nga, dahil nga nag-contribute siya sa ibang areas ng game, sinusubukan niya i-compose yung sarili niya eh. Tsaka, ang daling i-dominate ng laro pag ang kasama mo, yung isa pang generational talent like LeBron. Parang ikukumpara mo yan, ang nangyari, di ba, iniwalayan ka. Tapos, nakita kayo ulit, pero yung kasama mo, sobrang ganda kasi parang si LeBron eh, 'di ba? Si LeBron tsaka si Luka eh. Kumbaga, mas Parang madaling sampal doon sa oo, nangyaman parang sa'yo parang madaling mag-revenge pag ganun, pag yung mas maganda, 'di ba? Mas gwapo, mas maganda, mas ma-flex mo, alam mo 'yun, parang nag-apply din siya in real life. Ano siya eh, parang ano pa rin siya, motivation pa rin siya talaga. Yung frustration na naramdaman mo dun sa nangyari, gagamitin mo siya na fuel to better yourself. Oh, yun. Yan. Ako, yun yung ano. Sabi nga naming mga Gen Z, yan na naman. Yan. Sabi Ito yung Sabi nga iniisip ko. ng mga Gen Z, lagi ko to nakakita sa mga Gen Z. No revenge cause ugly people end up
destroying their lives anyway. O, di ba? Okay, okay. So, Ganda nun, yun sabi nila, hindi mo na kailangan mag-revenge. Talagang, if hindi nila kayang alagaan yung mga bagay, tulad mo na hindi ka naalagaan, kaya si Luca di naalagaan, hindi inalagaan, intentionally, hindi inalagaan. Ayun, ano na lang yun, kumbaga, paano mo i-evaluate sa sarili mo yun, 'di ba? Paano mo i-evaluate sa sarili mo? So, still a win, 'di ba? Still a win. Still a win for him kahit na say tinapon siya and he ended up seeing yung nagtapon sa kanya and this time plus one niya si LeBron James lang naman, 'di ba? Saka Si LeBron ang hirap plus mag-flex na Mavs, injured si AD. Siya yung centerpiece ng trade eh. Di ba Oo. parang hindi mo siya may ano na ano, kumbaga parang kung naggagala kay sa mall, mag-isa ka lang eh, tapos nakita mo yung ex mo may mas magandang kasama. Di ba? Ganun yung pakiramdam ng Mavs eh. Pero yun nga, ano na lang siya eh, ang importante doon kung anong gagawin mo after. Yan, yan. Which is yun nga, ano bang record ng Lakers after nila ma-acquire si Luka, 'di ba? Parang winning record naman sila after nila ma-acquire si Luka. Like Jimmy Butler, 'di ba? Mas tahimik yung breakup ni Jimmy Butler tsaka ng Yun. Heat post trade. Pero ang ingay nila, 'di ba, nung naggusto ni nung nakikipag-negotiate si pati yung Butler. presyo, 'di ba? Pati yung presyo niyan maingay. Pero ang Ayun. saya nila ngayon, 'di ba? Good vibes sa Golden State ngayon eh. Oh. Yun yung ano eh, ano yun, kumbaga yun yung optimal ano eh result na hinahanap mo kasi ang Heat din naman nakakuha din naman sila ng isang solid na player in Wiggins, 'di ba? Malay mo si Wiggins mag-thrive doon. Mas pasok sa timeline nung dalawa nilang centerpiece ni Tyler Hero tsaka ni Bam Adebayo, 'di ba? Ayun, again, another fruitful episode. Nakahinga na naman and sa atin din siguro added added breather. Total magwi-weekend, 'di ba? Magwi-weekend. Kahit na wala naman tayo noon, 'di ba? Ano lang na, concept lang natin yung concept lang natin yung weekend. Magandang breather to kahit pa for the day, 'di ba? Before we begin with the usual grind, nakapag ano tayo, parang debriefing pero baliktad sa umpisa natin ginawa. Ayun, sirs, last message sa viewers na umabot dito. Salamat sa mga umabot dito. Isang oras, salamat sa mga umabot. And kung meron ulit kayong i-shoutout, mag-shoutout tayo ng mga brands or whatever hanggat may mag-sponsor sa atin. Totoo. Ayan, sige, ikaw muna, Sir Carl. Thank you. Bukod sa go to Gyoza. Wala na, okay naman. Basta, manood kayo ng NBTC ngayon dahil, Yan! live stream Fun. ng NBTC. Sa Boses ng Visayas NBTC. Regional Championship dito sa Bacolod. Saan yan, Carl? YouTube tsaka Facebook meron yung Oh. stream yan? Sa Facebook, sa NBTC Philippines, Smart Sports, tsaka Puso Pilipinas. Tapos sa YouTube, Smart Sports. Yun. So, yun. Sports with PH, tsaka Go to Gyoza. Thank you sa mga umabot dito. Pau. Ayun, so far na-maintain naman namin yung one recording per week eh. Tatrabahuin talaga namin to kahit puyat na si Carl, hindi morning person si Carl eh. Oo, subukan namin ituloy-tuloy lalo na exciting to kasi yung playoffs, 'di ba? Yung playoffs medyo masaya. Gusto ko mag-experiment tayo ng ibang formats. Content formats sa playoffs. Baka pwede tayo mag winners or losers, mga tier list, 'di ba? Parang rankings, 'di ba? Draft, ganyan. Pero yun, exciting to kasi every time naman nag-uusap kami ng sports nila Carl nila Kate, tapos sinamahan pa namin ng life advice, di ba? Parang siya complete package eh. Kaya Nike, choose to go. Baka naman. Ano bang mga pwede nating itab dyan? Naglaro kami kagabi sa Activate. Hennessy, di ba? Uy, maganda Hennessy na. League Sports.
Oo, naglaro kami sa Activate, yung court malapit din sa office, sa Summit. Sa Pioneer, maganda, maganda dun sa tapos binigyan pa kami ng fit and right. Baka naman pwede niyo kami padala, ang tigi-tigis isang karton lang, Yan, pre, di para, ba? para wala kang baggage sa next basketball mo, di ba? Oo, di ba? Para wala akong Para baggage. mabawasan ng baggage ni Sir Pao. Fit and right. Oo. Baka Mm. naman, baka naman. Tapos yun, support stand-up comedy pa rin. Alam mo naman, may shows tayo. Tapos marami tayong projects na naka-line up in terms of comedy. So, yun lang, support lang tayo kung paano niyo supportahan yung podcast. Ano Ha? masaya tong ride na to. Ikaw, Kate, mga Yun. Yun. sponsors. Oh, ako Oo nga. same pa rin bukod sa NBA Philippines. Thank you talaga. Masaya talaga. Kinilig ako. Yun, eto na lang nagpapakilig sa akin yung mga brands ng Grabe naman. company. Grabe naman. Salamat po, salamat. And yun pa rin, magbasa pa rin kayo sa Spin. Ito, lalo ngayon, kung mapapublish to ngayon, kailangan namin ng page views. Habol to sa February. Alam nyo yan. And bago ako mag-check ayan, bago ako mag-check kailangan namin ng page views, magbasa kayo. And may bago kaming nire-run na series sa Spin. Yun. Yung sa 10 players we want to see on the PBA greatest list. Yan. So, abangan Okay, Susunod na tayo. Ang first player na ni-name namin ay si Arnie Tuwadles. Yun, Arnie Uy, Tuwadles. paborito ni Chip Alan yan eh. Tsaka ni Oo. Boss Dodo, lagi ko naririnig pinag-uusapan nilang Diba? dalawa. Kasi kapanahonan Hirap nila yun eh. Di mo, Oh, wala nang watermark yung picture noon kasi mula pa sa print yung pinicturean namin para Kaya mo. produce ng main photo noon. At saka kahapon, pinangalanan din namin wishlist ng Spin si Nelson Asaytono. And today, oo. mamaya, abangan nyo 3 p.m. Baka mauna lumabas yon pero papangalanan namin yung pangatlo. Yan. Yun lang naman. And ayun, maraming salamat sa mga umabot dito. It's fun. Yun. And we'll see you on next episode. Okay. Bye-bye. Bye.